Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa programa ng Church of God's Miracles, Jesus is the Answer. Ang kakasangkapanin po ng Diyos ngayong gabi, walang iba kundi po ang inyong lingkod, Alice Serrano po. At tayo po muna ay mag-umpisa sa panalangin. Tayo po'y pumikit. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, na dakila, mabuti, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataon na muli kami ay makakapakinig ng iyong mga salita at patuloy na magpapaunawa ka sa amin ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sa oras pong ito, aming Ama, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Ipinasasako po namin sa iyo ang bawat pagkatao po namin upang patuloy na ikaw ang siyang makapaghari sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon, at patuloy na liwanagan mo ang puso at isipan ng lahat ng makikinig ng iyong mga salita. Dalangin ko pong malayang makapangusap ang Santong Espiritu at magpaunawa ng mga salita ng katotohanan. Sa gayon, ang kanilang buhay ay tunay nga po na malagak na lamang sa kapangyarihan mo. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo ang oras na amin pong pagsasalusaluhan, pagbubulayan ng mga salita. Ikaw ang Diyos na maluwalhati, ikaw ang Diyos na mapapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon at salamat po sa pagkakataon na muli ay kasangkapanin ng Diyos sa inyong harapan. At salamat at mangyari na tumigil muna po tayo sa lahat ng ating ginagawa at pakinggan ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kung kayo ay may Biblia, makipagbukas po kayo sa akin. Sa aklat po ng Hebreo, ang kabanata ay 13, talata po ay 6. Babasahin ko po ano pa ating masasabi ng buong tapang. Ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Yun po yung sinabi sa huli, anong magagawa sa akin ng tao? Totoo na napakalaking question yan doon sa mga tao, mga nagtitiwala sa kanilang kapwa-tao. Kasi alam nyo po, ang tao may limitasyon po yan sa lahat ng bagay. Yung kanilang kakayanan, yung kanilang lakas, maging ang kanilang sariling buhay ay may limitasyon. Ang karunungan, may limitasyon din. At sa larangan ng paghingi natin ng tulong o sa kakayanan niya na tumulong, alam niyo po ba na matulungan ka ng 3 hanggang 4 ay sapat na. Pagdating po ng umulit ka uli, mag-iisip-isip na po yan. Tutulong pa ba ako o hindi? Yun po yung gusto ko na maunawaan nating lahat. Na lahat ng pagkilos ng tao ay may limitasyon. Subalit, sa atin pong pag-aaralan ngayong gabi, yung pagtitiwala sa Diyos, sabi po doon, higit ang pakinabang. Kaya nga po sabi nung sumulat, sabi, buong tapang nasasabihin ko, hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoon ang tutulong sa akin. Yan po yung Diyos na akin pong ipapahayag sa inyo, na si Jesus ay laging handang saklolo at tutulong. Ang kailangan lamang po ay magtiwala po tayo sa Kanya. Mamuhay tayo na ang pagtitiwala ay sa Diyos. Ang namumuhay ng may tiwala sa Diyos ay hindi po nagtitiwala sa sarili niyang kakayanan at hindi rin dun sa kanyang sariling lakas. Hindi rin nagtitiwala sa mga
tao sa kanyang kapaligiran. Bagkos, siya ay namumuhay sa katapatan at kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Yun po yung pamumuhay ng may pagtitiwala sa Diyos. Amen? At sa aklat po ng mga taga-Pilipos 3:3 at 4, sabi po rito, sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos at nangagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Bagamat ako'y makapagkakatiwala sa laman, na kung ang iba ay nag-aakala na may pagkakatiwala sa laman, ay lalo na ako. Dito po ay nais ipabatid na sino mang sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan, sino man na nakasumpong sa Panginoong Hesus, sabi doon, wala na pong pagkakatiwala sa laman. Ibig sabihin, hindi ka magtitiwala sa sarili mo o kung kahit na kanino pang man. Pero sabi ni Pablo, kung magtitiwala sa laman, kasi yung iba sa laman nagtitiwala, ang sabi niya, kung pagtitiwala sa laman, lalong meron akong higit na ipagmamalaki na pagkakatiwala. Subalit, dahil nakilala nga niya ang Panginoong Hesus, kahit na may angkin siyang mga yaman o posisyon o kinikilala siya bilang may posisyon sa relihiyon, ang payo po niya sa atin sa unang taga-Korinto 2:5, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit po niya to nasabi? Kasi nga, siya po, nung makilala niya si Jesus, hindi na po siya nagtiwala doon sa kung ano meron siya. Ang pinagtiwalaan niya ay ang kapangyarihan ng Diyos. At yun po ang pinapayo ni Pablo sa ating lahat, kayong lahat na nakikinig dyan, alam niyo po, mas mainam na ang pagtitiwala natin ay sa Diyos. Mamuhay tayong nagtitiwala sa Diyos. Una, sabi po kasi doon, kapag nagtitiwala sa Diyos, sabi doon, makakaranas ng kaginhawahan at kapahingahan. Sa aklat ng Mateo 11:28, sabi po rito, magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Paanyaya po ng Panginoong Hesus sa lahat ng napapagal, sa lahat ng nabibigatan. So kung ikaw po sa ngayon ay nasa kalagayang nahihirapan ka na, napapagod ka na sa maraming problema, maraming pagsubok, diskorahe ka na, bigo ka na kasi hindi mo maabot ang iyong mga pangarap sa buhay, alam niyo po, sabi ni Jesus, lumapit ka sa Kanya. Huwag po tayong magsariling sikap, sapagkat tunay nga po, totoo yung sinabi sa aklat po ng Juan, wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa Diyos. So dito po itinuturo sa atin ng Diyos na may kapahingahan kapag tayo ay lumapit at nagtiwala sa Kanya. Ito pa po ang isa. Sa unang Pedro 5, talata pong 6 at 7. Kaya't kayo'y mga pakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo'y Kanyang itaas sa kapanahunan, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit sa Kanya. So ito pa po yung isa na itinuturo sa atin ng Kanyang mga salita, na kung tayo ay magpapasakop sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos, ang sabi doon,
itataas tayo sa kapanahunan. Ibig sabihin, kung ikaw po ay magpapakumbaba, lalapit kay Jesus, magtitiwala sa Kanya, ang sabi po ron, itataas ka niya. Ano po ibig sabihin itataas? Ibig sabihin kung ano yung pangarap mo ay iyong mararating. Ang sabi pa po doon, kung mayroon kang kabalisahan, sabi doon, ay ilagak mo sa Panginoon sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin. Yun po yung sa talatang 7. Kaya nga po kung sa ngayon ang kalalagayan mo ay punong-puno ka ng alalahanin sa buhay, na balisang-balisa ka, hindi mo alam kung saan kukuha ng iyong pantustos sa mga pangailangan. Alam niyo po, ang sabi po doon ng Biblia, ilagak mo sa Panginoon lahat ng iyong kabalisahan. Nagmamalasakit ang Diyos. Hindi gusto ng Diyos na ikaw ay nabibigatan, na ikaw ay nahihirapan. Ang katotohanan, si Jesus, nung siya'y ipako sa krus, alam niyo po, dinala na ni Jesus ang lahat ng mga kabigatan ng tao sa sanlibutan. Tinaglay ni Jesus sa ganang sarili niya lahat ng kasakitan sa pisikal, sa emosyon, at maging sa mental o dun sa pag-iisip. Ipinakita ni Jesus kung kaya niya ginawa yon upang makita mo, makita nating lahat na tayo ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Nilikha tayo ng Panginoon at nakatalaga tayo para sa Kanya. So, ang tangi po lamang nating gagawin ay sumampalataya sa Diyos at magtiwalang lubos. Yun lang po. Gusto mo ba na maranasan ang kapahingahan? Gusto mo bang maabot yung mga pangarap mo sa buhay? Ang itinuturo po sa atin, lumapit ka kay Jesus at magtiwala kang lubos. Ang sabi po sa Kawikaan 3:5-6, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. So ano po yung itinuturo dito? Sabi doon, tumiwala lang tayo sa Panginoon. No? Dahil ang Panginoon ay may magagawa sa ating buhay. Ang sabi po doon, huwag kang manalig sa sarili mong kakayanan. No? Sapagkat kung sa Diyos tayo magtitiwala, ang sabi, ituturo niya ang mga landas. Yung landas na kung saan ay makakamit mo yung pagpapala, makakamtan mo ang iyong mga pangarap, yun po ang ipakikita sa atin ng Panginoong Hesus. Kaya nga may kaginhawahan, hindi ikaw magsasariling sikap para kamtin ang mga matataas mong pangarap. Ituturo ng Diyos ang paraan paano mo maaabot. Pero alam niyo po, ang sabi sa Aklat ng Mga Awit 37:3-4, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagtatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Hallelujah. So ano po muna sabi doon? Tumiwala ka sa Panginoon. At sabi doon, gawin mong pagkain ang kanyang pagtatapat. Ibig sabihin, doon sa pagtitiwala mo, talagang manghahawak ka doon sa katapatan ng ating Panginoon. At sumunod, sabi doon, magpakaligaya tayo sa Panginoon. Sabi doon, bibigay niya yung nasa ng iyong puso. Kaya nga po, kung lalapit tayo kay Jesus,
magpapasakop sa ilalim ng kanyang kapangyarihan at lubos na magtitiwala sa kanyang katapatan, makakaranas tayo ng kaginhawahan sa ating buhay. Lahat ng kabalisahan, lahat ng takot, lahat ng iyong mga pangarap, alam niyo po, lahat yan ay papawiin ni Jesus, lahat ng agam-agam, at ibibigay niya ang ating mga pangarap. Kay Jesus natin makakamit ang sagot sa lahat ng ating mga ninanasa sa buhay. Pangalawa, ang pagtitiwala sa Diyos ay may kapanatagan. May kapanatagan ang taong sa Diyos nagtitiwala. Ikalawang mga Kronika, 32, talata po ay 8. Sumasa kanya ay isang kamay na laman, ngunit sumasa atin ay ang Panginoon natin Diyos upang tulungan tayo at ipakipaglaban ang ating mga pagbabaka. At ang bayan ay sumandal sa salita ni Ezekias na hari ng Huda. So dito po sa senaryo na to, alam niyo po, humaharap sa pakikipagbaka ang mga taga-Huda, ang mga Hudyo. Kaya nga po ang sabi doon, no, sumasa atin ang Panginoon. No, kung nasa atin ang Panginoon, kung ikaw ay nakalapit na kay Jesus at sumasayo ang Diyos, sabi doon, Diyos ay ang tutulong. Ipakikipaglaban tayo ng Panginoon. Yun po yung ating, hindi ka na po magugulumihanan. Papayapa ang iyong puso dahil alam mo na may tutulong na Diyos at mayroong makikipaglaban ng Diyos para sa iyo, para sa atin. Unawaan po. No, yun po yun. Kaya magtiwala po tayo sa Panginoon. Ang sabi po sa aklat na Isayas 26:3, iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. So yun po yung sinasabi ko na kahit anong gulo ng paligid natin, kahit ano pa yung mga nakikita mo na parang mga imposible, kahit pa ano pang bagyo ang ating dinaraanan, ang sabi po ron, iingatan ng Diyos yung ating pag-iisip. Ilalagay ng Diyos yung kapayapaang ibinibigay niya sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kapag lumapit ka kay Jesus at nananahan na sa iyo si Jesus, kasama mo ang Diyos, ang sabi po doon, ang kapayapaan ay mararanasan. Kahit anong gulo sa paligid, kahit ang daming pag-uusig, kahit ang daming mga parang sabihin na nating mga inilalagay na mga hadlang at balakid, papayapain tayo ng ating Panginoon. Isang halimbawa po dun ay yung nangyari kay Jesus, di ba? No, yung nandun po sila sa laot, tapos biglang nagkaroon ng unos. Sabi doon, nagsalpok ang alon at pumuno doon sa bangka na kanilang kinalululanan. Si Jesus, sabi sa bandang likod ay natutulog. Yung mga alagad, aligaga. So, ganun po yung walang lubos na pagtitiwala. Pero si Jesus, na may lubos na pagtitiwala sa kanyang Ama, kayang matulong. Kahit may unos. At yun po yung gusto ng Panginoong Hesus sa atin. Na kahit ano pang kalalagayan mo sa buhay, ikaw ay mapayapa.
sapagkat ang sabi sa aklat ng Juan 14:27, sabi po rito, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. So dito makita natin, di ba yung kwento ko kanina, si Jesus may taglay na kapayapaan sapagkat lubos ang tiwala niya sa Ama. Ngayon, ang sabi niya, ang ibinibigay niya ay yung aking kapayapaan. So, yung kapayapaan na taglay ni Jesus sa gitna ng unos, yun po yung ibinibigay niya sa atin, sa mga lumapit kay Jesus, sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi doon, huwag kang magulumihanan, kasi yung kapayapaan ko ay sumasa iyo. Huwag kang matakot, dahil ang isip mo ay papayapaan ko. Iingatan ng aking kapayapaan. Naunawaan niyo po. Yun po yung taglay na kapayapaan nating lahat. Sa lahat ng nakipag-isa at nagtiwala kay Jesus, mayroong ganyang kapayapaan. Kaya nga, huwag na po nating bigyang puwang ang takot o kagulumihanan sa bawat pagkakataon. Piliin nating mamuhay ng payapa sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ang pangatlo, sabi doon, ang mga nagtitiwala sa Diyos ay mayroong tagumpay o pananagumpay. Nawaan po ba? No? Kung magtitiwala ka sa Diyos, wala kang bigong lakad. Lagi kang magtatagumpay kahit ano pa ang mga sitwasyon o mga pagkakataon, anuman yon. Kapag sa Diyos ka nagtitiwala, ikaw ay magtatagumpay. Sa awit 44:5 at 6, dahil sa'yo'y itutulak namin ang aming mga kaaway. Sa iyong pangalan ay yayapakan namin sila na nagsisibangon laban sa amin, sapagkat hindi ako titiwala sa aking busog, ni ililigtas man ako ng aking tabak. So makita po natin dito na ipinakita ng sumulat ng aklat ng awit, ang sabi po doon, dahil sa Panginoon, diba, yung mga kaaway, kaya nilang gapiin o itulak paalis. No, hindi pwedeng makapangyari sa kanila. At sabi doon, yayapakan nila kung merong mga halimbawa, naisubasog na nila tapos bumangon ulit, sabi doon, yayapakan namin sila. No? So, bakit nila magagawa yon? Dahil sa pangalan ng Diyos. Sabi doon, hindi ako nagtitiwala sa aking busog. Kung meron man siya na sandata o panlaban, meron man siyang tabak, ang sabi po doon, hindi ako doon nagtitiwala sapagkat ililigtas mo kami. Hindi kami ililigtas ng tabak ni ng anumang sandatang pandigma. Ikaw, O Diyos, ang sa amin ay magliligtas. Yun po yung confidence o yung tiwala ng sumulat ng aklat ng awit. Alam niyo po, kay Haring David, ay nangyari po yan. No? Nung kakalabanin niya si Goliath, no? Ang dala-dala po niya ay tirador sa kanyang pakikipaglaban. Pero alam nyo, hindi siya sa tirador nanangan. Nagtagumpay siya dahil ba sa tirador? Hindi po. No, hindi po. No, kasi ang sabi po niya, ito po ay nasa unang Samuel
Mahaba po ito pero di ko nababasahin, dadamputin ko na lang po yung ibang mga talata. Unang Samuel 17, 45 hanggang 47 at tapos yung 50. No? Ang sabi po dito, nung si David ay haharap na sa kay Goliath na isang Pilisteo, ang sabi po ni David kay Goliath, naparito ka sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y naparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng mga kawal ng Israel na yung hinahamon. So nakita niya na fully armored itong si Goliath, higante na nga, malaki pa kay David. No, sabi doon, ang laki-laking tao niya. Si David ay nasa kamusmusan pa. Pero sabi niya, naparito ko, lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo. Do may dala siyang tirador nung panahon na yon. Pero hindi siya doon nanangan sa kanyang tirador. At dineklara na agad ni David, no, yung kanyang pagkapanalo. No, sabi sa talatang 46, ibibigay ka ng Panginoon sa aking mga kamay. Sasaktan kita, pupugutan kita ng ulo. At ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Pilisteo, sa mga ibon sa himpapawid. So doon pa lang deklarado na, no, natagumpay ang kanyang makakamit dahil kasama niya ang Diyos. Sabi niya, pupugutin ko ang iyong ulo. Grabe, no? So, na-vision na talaga ni David dahil kasama niya ang Diyos at lalaban siya sa pangalan ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Diyos, nagtagumpay si David. Totoo na napagtagumpayan ni David si Goliath. Naunawaan niyo po? Nagpahilag po siya. Sabi doon yung isang bato lang, no? Na tinira niya. Bullseye pa ang pagkakadali. Aksidente ba yon? Hindi po. Talagang ginawa yon ng Diyos para yung diniklara ni David na tagumpay sa kanyang pangalan ay tunay ngang maganap. Maganap. Nanawaan niyo po? Ganun po yung nagtitiwala sa Diyos. Hindi mo titingnan yung sitwasyon. Ang laki ng kalaban. Diba? Ang laki ng problema ko. Kapatid, mas malaki ang ating Diyos. Mas malaki ang ating Diyos. Nunawaan po ba natin? Mahamon po tayo sa ginawang paglaban ni David. Kahit bata pa, tirador lang ang dala, pero higit sa lahat, kasama niya ang Diyos. Lumalaban siya, hindi sa sarili niyang kakayanan, kundi sa pangalan ng Panginoon. Yun po yung pangako ng Diyos sa atin. Magtatagumpay po tayo sa lahat ng laban, sa lahat ng pagsubok. Maging ito ay sa sakit, maging ito ay sa kahirapan. Lahat pagtatagumpayan po natin dahil nasa atin ang Diyos. Amen? Sa Aklat ng Kawikaan 21:31, ang kabayo ay handa laban sa kaarawan ng pagbabaka, ngunit ang pagtatagumpay ay sa Panginoon. Ano po yung nais ipakita? Kahit pa mayroon kang paglaban, kahit pa inihanda mo yung kabayo na yon para sa panahon ng laban, ang sabi doon, ang pagtatagumpay pa rin ay sa Panginoon. Kaya, wag dun sa kabayo aasa. Wag dun sa sandata aasa. Sa Panginoon tayo
umasa at magtiwala. Kahit pa punong-puno ng sandatang pandigma ang iyong kaharap, katulad ng nangyari kay David. Kahit pa dalubhasa, no? Sanay sa pakipagdigma si Goliath. Kahit pa mahusay siyang mandirigma. Alam niyo po, sa anumang aspeto o larangan ng buhay natin, kung hindi loobin ng Diyos na makamtan ang tagumpay, hindi mangyayari at hindi magaganap. Ang kailangan po, si Jesus, para magtagumpay. Para tayo ay magtagumpay. Ito pa po, aklat ng mga awit, 147, 10 at 11. Hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas. Kahit mga piling kawal, hindi siya nagagalak. Ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya ay labis. Sa kanilang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Grabe, no po? Sabi doon, hindi siya nalulugod kahit malalakas pa ang inyong mga kabayo, kahit pa malalakas yung mga pinagmamalaki natin, kahit pa mga piling kawal na train, sinanay ng ilang taon para humarap sa kaaway, alam mo, hindi doon nalulugod ang Diyos. Nalulugod ang Diyos doon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Nalulugod ang Diyos doon sa taong sumasampalataya sa Kanya. Ang sabi doon, nasisiyahan siyang labis doon sa nagtitiwala sa matatag niyang pag-ibig. At kapag nasisiyahan ang Panginoon, sumasama ang pabor ng Diyos at magtatagumpay po tayo. Sa aklat ng Genesis 39, sabi po rito, ginagabayan ng Panginoon si Jose, kaya naging matagumpay siya doon siya nakatira sa bahay ng amo niyang Ehipsyo. So dito makita natin, ang daming pinagdaanan ni Jose bago niya nakamit yung kanyang tagumpay. Pero nakamit niya yun dahil kasama niya ang Diyos. Ginagabayan siya ng Panginoon. Yung pangako ng Diyos sa kanya na magtatagumpay, mga panaginip na nakita niya ay nagkaroon ng katuparan. Yung pabor ng Diyos sumakanya dahil kasama niya ang Diyos. Mga kapatid, sa Diyos ka magtiwala. Kay Jesus ka lumapit. Kay Jesus mo ilagak ang iyong kabalisahan. Kay Jesus ka manangan para sa matagumpay na buhay. Sapagkat tunay nga, gagawin iyon sa iyo ng Diyos. Ginawa niya kay David, gagawin niya sa iyo, gagawin niya sa akin, gagawin niya sa ating lahat. Ang sabi po, huling talata, aklat ng Jeremias 17, 7 at 8. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglikat man ng bunga. So dito po ipinakita na mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon at ang inaasahan ay ang Diyos. Ang gara ng mga pangako ng Diyos, sabi doon, ang katulad mo ay puno na natanim sa tabing tubig, na ang ugat mo ay naroroon sa tabi ng ilog, no, na kahit ano pa ang mangyari
Dumating man yung tagutong, dumating man yung tagtuyot, wala mang maging harvest. Pero kapag ikaw sa Diyos nagtitiwala, sabi, laging mananariwa ang dahon. Nanawaan po, ibig sabihin, may aasahan kang bunga. Hindi mararanasan ang kahirapan, kaginhawahan. Mga kapatid, ang sinabi ay mapalad, hindi swerte. Ang swerte ala tsamba. Pero ang mapalad sa Panginoon, may assurance na gagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya nga po, ngayong gabi, hinahamon ko po kayo. Mamuhay tayong lahat, ang bawat isa sa atin, na ang tiwala ay sa Diyos, hindi sa tao, hindi sa yaman, hindi sa pera, hindi sa ari-arian, hindi sa iyong dunong, hindi sa iyong tinapos. Ang dapat, ang lubos na pagtitiwala sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Diyos na mabuti, dakila at tapat sa lahat ng iyong mga pangako. Sa oras pong ito, salamat dahil patuloy kang nangusap sa mga taong nakinig, naglaan ng panahon upang pakinggan ang salita mong nagpapalakas, nagbibigay sigla buhay sa aming mga kaluluwa. Salamat po, Panginoon. At nalangin ko, patuloy na selyuhan ng Santong Espiritu lahat ng natunghayan nilang mga salita upang sa anumang pagkakataon, sa bawat panahon, pagtiwalaan nila ay ang salita mo, makapangyari't makapanaig sa kanilang buhay, ang rema at kapangyarihan ng iyong salita. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nakakakilala sa lahat ng nakinig. Ikaw ang Diyos na nakababatid ng lahat ng kanilang mga pinagdadaanan, ng lahat ng kanilang mga problema. Salamat dahil sa pagkakataong ito. Yamang nalaman nila na ang Diyos, na ang tao na nagtitiwala sa Diyos at ang inaasahan at ang buong pag-asa ay sa Diyos, hindi mo bibiguin. Bibigyan mo ng kaginhawahan. Bibigyan mo ng kapayapaan at bibigyan mo ng tagumpay. Salamat po, Panginoon. Salamat. Abutin mo po sila sa kanilang kalalagayan. Ang iyong mapagpalang kamay, ang iyong nagpapagaling na kamay, ang iyong nagbabangon na kamay, ang siyang patuloy na umabot sa bawat isa. Marami po salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng nakinig. Pagpalain mo po maging ang aming bansa. Panginoon, kahabagan mo. Wala pong pwedeng magpaunlad sa aming bansa, kundi ikaw. At tulungan at turuan mo bawat pamunuan ng bansa, bawat mamamayang Pilipino, bawat mga Kristiyano ay maglagak ng tiwala tanging sa iyo po lamang. Salamat po, Panginoon. Inaamoy ko ang bansang ito, paghaharian mo. Ang bansang Pilipinas, kukubkubin ng iyong kapangyarihan at ipagsasanggalang, iingatan at ipapakipaglaban. Salamat po, Ama. Salamat sa iyong kabutihan. Ngayong gabi, ikaw ang Diyos na aming pinupuri, pinasasalamatan, luluwalhatiin at patuloy na sasambahin. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at muli, magandang gabi sa inyong lahat. Lagi po nating subaybayan bawat live streaming na amin pong inihahatid sa inyo
sa pamamagitan po ng aming simbahan, Church of God's Miracles. May daily mana po tayo na ginaganap tuwing ikapito ng umaga mula Lunes hanggang Sabado. At gayon din naman, ito naman pong Jesus is the Answer ay mula Lunes hanggang Biyernes ng gabi. Lagi niyo pong pakinggan at naniniwala po ako na sa bawat tanong, bawat mga kalituhan ninyo, si Jesus ang kasagutan. Salamat po. Shalom everyone. I love you po.